Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa pang kwentong aking ibabahagi sa inyo na isa na namang kwentong nagtatangan ng aral mula sa marangal na Quran. Ang kwento ni Yusuf alayhis salatu wassalam na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran. Sabi ng Allah, aming isinalaysay sa iyo o Muhammad ang pinakamahuhusay na kasaysayan sa pamamagitan ng pagpapahayag sa iyo ng Quran, bagamat bago pa man ito ay kabilang ka sa hindi nakababatid nito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganyan naming isinalaysay sa iyo o Muhammad ang balita ng mga nauna sa iyo na propeta. Tunay na aming ipinagkaloob sa iyo ang mensahe ng Quran, at sino man ang lumayo sa patnubay ng Quran ay katotohanan. Siya ay magdadala ng isang mabigat na pasanin o pagkakasala sa araw na muling pagkabuhay. فإن له معيشة ضنكا ونحشره. Si Yusuf alayhis salatu wassalam o Joseph ay bata pa lang ay nakaramdam na ang kanyang ama na siya ay pipiliin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang propeta sa pamamagitan ng panaginip ni Yusuf. Isang araw na naginip si Yusuf at nagsabi sa kanyang ama, o aking ama, napanaginipan ko ang 11 bituin, araw at ang buwan ay nagpatira pa sa akin. Sumagot si Jacob, aking anak, huwag mo ito sasabihin sa iyong mga kapatid, ang iyong mga napanaginipan, na baka sila ay magbalak ng masama sa iyo. Katotohanan, si Iblis ay hayag nating kaaway. Ang iyong mga nakita sa iyong panaginip ay ganun kapipiliin ng iyong Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala, na ikaw ay tuturuan kung papaano ipaliwanag ng kahulugan ng mga salaysay o pangyayari, at kaniyang bubuwin sa iyo ang biyaya. At ganun sa angkan ni Jacob na pinagkalooban ng pagkapropeta o sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng pagkabuo ng kaniyang biyaya sa dalawa mong ninuno na sina Ibrahim at Ishaq bila isang propeta. Katotohanan ng iyong Panginoon ay lubos na maalam at tigib ng karunungan. Hinagtagal ay nakaramdam ng selos ang kanyang mga kapatid sa ama. Sila ay nagsabi, si Yusuf at ang kanyang kapatid ay mas minamahal ng ating ama, samantalang tayo ay hindi. Iisa lang naman tayo. Tunay na ang ating ama ay nasa hayag na kamalian. Si Yusuf ay may kapatid na si Binyamin. Maaga sila nawalan ng ina. Marami silang kapatid kay Jacob alayhis salatu wassalam. Silang magkakapatid ay nagmungkahi sa isa't isa tungkol sa balakid nila sa kanilang bunsong kapatid na si Yusuf. Patayin si Yusuf o di kaya itapon ninyo sa malayong kalupaan na walang sinumang nakakaalam, upang mapasa inyo ang pagmamahal ng inyong ama. Kayo lamang ang kanyang pagtutuunan ng pansin. Hindi na niya mababalingan pa ng pansin ang iba kundi kayo lamang. At pagkatapos nun ay magsibalik kayo sa Allah, humingi kayo ng kapatawaran pagkatapos ng inyong pagkakasala. Sinabi ng isa sa kanila, huwag niyong patayin si Yusuf. Ihulog niyo na lamang sa pinakamalalim na balon. Doon ay makukuha siya ng mga manlalakbay na nagdaraan doon para wala na kayong isipin tungkol sa kanya. Hindi naman kailangan patayin kung tiyak nga na isasagawa ninyo ang inyong plano. Pagkatapos magplano na ilalayo si Yusuf ay sinabi ng kapatid ni Yusuf sa kanilang ama, o aming ama, bakit hindi mo ipagkatiwala sa amin si Yusuf? Kami naman ay kapatid ni Yusuf. Wala kaming nais kundi ang kanyang kabutihan. Naaawa lang kami sa kanya, kaya siya ay aming pangangalagaan at papayuhan ng taos-puso. Hayaan mong isama namin siya sa aming pastulan upang siya ay masiyahan at makakain ng maayos at makapaglaro. Siya ay aming babantayan mula sa panganib. Sagot ni Propeta Jacob sa kanyang mga anak, katotohanan, kung inyong isasama sa inyong pastulan ay natatakot ako na baka hindi niyo mabantayan at makain ng mabangis na lobo dahil sa pagiging abala ninyo at siya inyong makalimutan. Sinabi ng kapatid ni Yusuf sa kanilang ama, papaano siya makakain ng lobo? Marami naman kami at malalakas. Kung ganun nga ay walang silbi ang aming lakas at walang maitutulong at hindi maaasahan. Napapayag nila ang kanilang ama at matagumpay nilang naisama si Yusuf.
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Na kung kaya't siya ay si Yusuf ay napasama ng kanyang mga kapatid, at nung sila na ipapunta na ay nagkasundo sila na siya ay itapon sa balon, at aming ipinahayag kay Yusuf ang mensahe. Katotohanan, balang araw ay isasalaysay mo ito sa iyong mga kapatid. Ang kanilang ginawa habang wala silang alam sa iyong tunay na pagkatao, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagpapahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinahiwati kay Yusuf na huwag mangamba pagkat siya ay ililigtas sa ilalim ng balon. Nilutang ng tubig sa balon ang katawan ni Yusuf, kaya siya ay hindi napinsala. Siya ay umupo sa tubig ng napakalungkot. Siya ay napakapit sa isang bato at pumaitaas, at iniwan na siya ng tuluyan ng kanyang mga kapatid. Samantala, ang kanyang mga kapatid ay nagkatay ng isang tupa at ibinabad ang damit ni Yusuf upang maging duguan, at yun ang ipapakita nila sa kanilang ama. Isang kapatid na lalaki ay nagsabi na sila ay dapat magsumpaan upang manatiling lihim ang kanilang ginawa kay Yusuf. At nang gabi sila ay dumating sa kanilang ama na nagsisiiyakan. Ang kadiliman ng gabi ay nagtakip sa dilim ng kanilang mga puso. Ang dilim ng kanilang pagsisinungaling ay nangibabaw. Si Jacob ay nagtanong, bakit kayo nagsisiiyakan? Mayroon bang nangyari sa ating mga hayupan? Sila ay sumagot habang umiiyak. Sila ay nagsabi, O aming ama, katotohanan kami ay naguunahan sa pagtakbo, at aming naiwan si Yusuf kasama ang mga dadalhin, at siya kinain ng isang mabangis na lobo. Alam naming hindi ka maniniwala kahit na kami ay nagsasabi ng katotohanan. Pagkaraan ay kami ay bumalik, si Yusuf ay kinain na ng lobo. Hindi ka ba naniniwala sa amin, o aming ama, kahit na kami ay makatotohanan? Kami ay nagsasabi lamang sa iyo ng katotohanan. At kung ano ang nangyari kay Yusuf, nilapa at kinain ng lobo. Narito pa nga ang kanyang damit, punong-puno ng dugo. Hindi na namin siya nakita. Sa kaibuturan ng puso ni Jacob ay naniniwala na ang kanyang pinakamamahal na anak na si Yusuf ay buhay, at ang kanyang mga anak na lalaki ay nagsisinungaling. Hinawakan niya ang dugong dumikit sa kanyang mga kamay at iti kanyang ikinalat, at nagsabing sadyang mahabagin ng lobo. Kinain ang aking pinakamamahal na anak, hindi man lang pinunit ang damit. Ang kanilang mga mukha ay namula nang hiniling niya ang karagdagang pangyayari, ngunit bawat isa ay sumumpa sa ngalan ng Allah na sila ay nagsasabi ng katotohanan. Walang magawa si Jacob kundi mapagulgul na lang sa iyak sa pagkawala ng kanyang anak. Si Jacob ay nagsabi sa kanyang mga anak, kayo ay naguudyok sa inyong sarili ng isang kasinungalingan na pangyayari. Kaya higit na nararapat sa akin na ako ay magtiis, at tanging ang Allah lamang ang maaaring hingan ng tulong laban sa anumang inyong ipinagpipilitang isalaysay. وقال نسوة في المدينة